So magandang araw po sa inyo mga ka-SDM at of course ito po ang ating another episode ng SDM Commentaries 2.0. Kung saan hindi po ako solo flight, meron po tayong mga kasama at ngayon ang atin hong makakasama ngayon ay isa sa mga kilalang NGO organizer, CSO organizer, no? And alam naman natin maraming kinakatawang sektor yung mga kanyang mga NGOs na nabubuo, no? Kausapin natin, ito po si Sir June Braga. Napaka-formal idol Nanibago ako, Sir June, Lodi, idol. Siyempre, Lodi. Hello po sa lahat. Kaibigan natin yan. Hello po sa lahat ng taga-taga. All the time, idol. Pag ikaw, nanginginig pa. Bati ka na sa mga natin. Sige po, isang magandang gabi, magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay sa programa mo, idol. Yung mga commentaries na talagang tamang-tama at naakma sa kasalukuyang panahon na nangyayari sa lipunan. Kaya na gabi po, stay tuned po kayo. Sana palagi nakasuporta sa programa ng Lodi Angel sa SDM. Ang lahat ng mga tao na gustong ibang timpla ng komentaryo na hindi bayaran na komentaryo at walang Kingsburg na komentaryo sa pananaw. Yes. Ito po. Okay, so pag-uusapan natin ngayon, isang mainit, no? Painit-init pa na balita. Ito nga kay Kerwin Espinosa, yung nangyaring assassination attempt daw, no, sa kanya, yung nabaril siya, 'di ba? So, alam naman natin na isa sa mga itinuro niya ay itong mag-asawang Mayor Lucy Gomez at Richard Gomez na isa raw sa mga hinihinala niyang nasa likod nitong pamamaril sa kanya. Ito, panoorin natin yung video naman ng rebuttal ni Congressman Richard Gomez dito sa naging pahayag ni Kerwin Espinosa na yun nga, yung mga Ormoc City Police na tumira umano sa kanya, bumaril sa kanya ay itong mga bata o mga tao ng mag-asawang Gomez. So, ito. Leyte 4th District Representative Richard Gomez said he finds it hard to believe the reported assassination attempt on Albuera mayoral candidate Kerwin Espinosa. Gomez questioned Espinosa's credibility, citing his admitted involvement in illegal drug activities in the Visayas region. He also pointed out inconsistencies in Espinosa's statements and said he is still gathering facts about the incident. Espinosa, however, maintained that the attack was politically motivated and refuted claims that it was staged to boost his campaign. He directly accused Gomez, his wife Ormoc Mayor Lucy Torres, and City Police Chief Colonel Ray Dante Ariza of being behind the attack, claiming that Ariza was following orders from the couple. Espinosa said no one would fake an attack that nearly hit the heart and believes he was spared for a reason, adding that he still has a purpose in serving his town. Aside from Espinosa, his sister vice mayoral candidate Mariel Espinosa Marinay and a minor were also shot. Espinosa has since requested additional security from the COMELEC and House Speaker Martin Romualdez following the incident. The Philippine National Police has also relieved Colonel Ariza from his post as part of the ongoing investigation. Ayun, so brother, ano masasabi mo doon, idol? Dito sa maliksing report na to mula sa Billionario News. What idol, una-una siguro, let me straight to the point, idol, na ever since I'm not Richard Gomez or Lucy Gomez Torres fans, hindi ko sila type dahil siguro dahil artista sila, no? Pero sa nangyayari ko, idol, too good to be true, ambush niya nangyayari. One, kilala naman natin kung sino yung violente. Record speaks kung sino yung violente, si Kerwin ba o mga Gomez. Saka pangalawa, sino nasa admin, sino yung incumbent, sino nasa kapangyarihan. Are Kerwin Espinosa threat sa mga Gomez? I don't think so. Para na siguro mapag-usapan at makakuha ng simpatsya, you have to ambush me. Saka wala sa kasaysayan ng mga Gomez sa Ormoc or even the whole district na na-involve sa physical violence ng pamumulitika.
Yes, yes. Mula nag-umpisa si Richard, si Mm. Dulcie, hanggang ngayon, walang kasaysayan gano'n ay doon. Sorry pero siguro may iba lang ang perspective ko sa iba na naniniwala na totoong ambush na nangyari. Wala. 1 to 10, to 2 ang i-grade ko kung naniniwala ako kung si Richard o si Dulcie involved. Wala doon. Sino involved sa kung tayo factual. Nung si Kerwin, na-involved pa sa alleged illegal drugs sa buong Ormoc o buong Region 8, siya ang mas may malulinting record compared to Gomez. Yes, yes. No. Saan nagsimula yung local gang ng Leyte na yung tinatawag nila hupo-hupo gang na nangangatok sa gabi sa panahon ng Albuera. Kerwin Gomez, public knowledge sa buong Leyte, Kerwin Espinosa, merong sinasabing local na gang group o local guns na nandun nakatira sa area nila, sa Albuera. Wala doon, far from reality na kayang gawin ng mga pamilyang Richard at Closey Gomez yan. Actually, may history pala sila kasi itong si Kerwin, yung una niyang statement doon sa nung panahon pa ni Pangulong Duterte, 'di ba? Self-confessed drug lord nga siya, 'di ba? Ngayon, meron palang historya na kasama pala si Richard Gomez sa una niyang itinuro bukod kay De Lima. Pero later on, na-clear din yung pangalan ni Richard. And isa nga ngayon si Kong sa, alam mo na, yung very supportive dun sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi kaya itong ginagawa ni Kerwin ay revenge sa mga Gomez? Kasi dahil dun sa history na yon. 'Di ba? Kasi malinaw yung may history na sila ng ng ganun 'di ba? Na syempre nasira rin yung kung ano man yung demolition job na gawin. Tapos may ilang mga nakapansin din, idol. Yung 'di ba ikaw pag nabaril ka tapos malapit sa dibdib doon sa taas ng kilikili, 'di ba? Tapos ang daming dugo doon sa crime scene, ang daming dugong nawala. Pero bakit in an overnight lang, no? Naka-recover ka kagad at may pa-press-con ka na. Parang may nakita ka na bang binaril na malapit sa dibdib yung baril niya, yung tama niya, tapos kaya na kagad kinabukasan na Parang wala nangyari, Oo, parang wala nangyari. Tapos nagpapa-interview pa dun sa mismong kwarto niya sa ospital. Diba? Correct. So maraming naghihinala na ito ay fabricated din. Parang ang sabi nga ng ibang mga kasama ay parang gustong gawin sa Leyte yung ginagawa sa Davao. Yung tinatawag na tanim. Kasi sa Davao may tanim krimen na raw Alam mo ba yung tanim krimen? Scripted yung crime, no? Meron na raw noon sa Davao City. Ngayon, maaaring ganyan din ang gawin nila dito. O yung may mga sinasabi nga, 'di ba, nung araw. Alam mo 'yan, tol, napagkukwentuhan natin 'yan, idol. Na meron talaga mga desperadong mga politiko na sasaktan yung sarili para lang manalo. 'Di ba? So possible 'di ba? Possible din kasi parang nadapit sa dibdib ng tama nandito Oh. Tapos sabihin mo, hindi ba siya naka-bulletproof? Hindi natin alam. Kung naka-bulletproof siya, napakahina naman ng bulletproof niya, ba't tumagos yung bala? 'Di ba? Correct. Oh. Kung hindi naman siya naka-bulletproof at tinamaan dito, napaka-sensitive nito Baga 'yan nasa likod niya, no? Walang malasofya na bahagi ng yes, hindi ka kagad palalabasin ng ng ospital, ng doktor, 'di ba? So, baka mamaya
Hit me lang to. Ambush Hit me me. drama. Ambush me drama. Ambush me. Oo. Hindi mo doon kasi sa region na yan, sa probinsya na yan, yung mga matatandang political warlords sa area na yan, mahilig sa ambush me. Yan ang larangan nila eh. Yung ambush me. At kung sana kadikit si Kerwin, sorry sa mga political warlords na nilipasan ng panahon na walang nakikitang sa distrito ng Leyte kumpara dito sa mag-asawa na makikita mo naman how Gomez, how Richard and Lucy i-handle sa distrito nila. Gaano sila ka-visionary, gaano sila ka-technocrat kumpara sa mga warlord type. And ngayon, ang Ormoc City, ang isa sa pinakamaunlad na city dyan sa Visayas. 'Di ba? Yes. Oo, pinaka-progressive ngayon from being a drug den daw, sabi ni Richard, 'di ba? Ang laki daw ng pinagbago ng kanyang ng Ormoc City. Anyway, Exactly. Because Kerwin nag-operate sa Alvera Ormoc nung panahon niya. Self-confessed drug lord, yung nag-operate. Yun ang isa sa mga nakikita kong isa sa dahilan dyan. At yun din ang sinasabi ni Kong Richard na this is a revenge, no? At saan kayo maniniwala? Dun sa maniniwala kayo sa self-confessed drug lord na wala namang ginawang mabuti sa sangkatauhan, di ba? So, yun. Anyway, so malinaw, no, tayo, yan ang pagtingin natin. Pero kayo mga ka-SDM, mag-comment lang po kayo kung anong pagtingin nyo dito sa issue ni Kerwin Espinosa. Kung kapanipaniwala ba itong pang-aambush sa kanya o ito ay kanyang drama lang. No? Sabi nga ng iba nating mga netizen ay bagsak daw sa acting award. Oo. Dapat nagpaturo siya kay Richard Pelosi. Nagpa-tutorial muna sa acting 101 bago siya nagpa-ambush me. Oh. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin ngayon, no? Itong nangyaring Senate hearing on the arrest of former President Duterte, no, sa ICC dahil nga may mga ilang irregularidad na nasisilip ang Senado, no. Ngayon, after nitong maraming nangyari, may kinontempt sila na witness, na resource person, tapos hindi pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt order at saka yung tapos meron pang hindi mapaamin, hindi nila masabi-sabi kung sino talaga ang nag-utos. Ngayon, may isang panayam kay Senator Amy Marcos. Tingnan natin tong video na to mula sa Net25 ASPN program. Si former Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna na pinaliwanag nga niya yung arrest warrant from the ICC legal. Bagamat yung pagsuko, yung surrender to the ICC was illegal. And dahil nga ang sinasabi niya merong violations, no? Yung violations allegedly committed by the government, kasama na po dyan yung tinatawag na extrajudicial rendition. Dahil nga itong si former President Duterte hindi iprinisinta, hindi dinala sa isang local court before he was handed over to the ICC. Eto, parang kahapon naging mainit kasi dun sa tanong na sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? And that was when they yung talagang invoked their executive privilege dahil ito na po yung punto na sino ba ang parang nag-utos, no? Na from you nga parang bakit nagmamadali kayo na isakay sa eroplano at dalhin sa Hague? Ang tanong natin, pananagutin ba? Sino ang pananagutin? Will you take the initiative if the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang dapat tignan natin ng maigi kasi nga ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-anong sinasabi, binubuli ko daw si Secretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Nakaka-nervyos. Pero yung sinasabi ni Justice Ascuna na extraordinary rendition, sa pangkaraniwang salita, kidnap ang sinasabi niya, illegal. Kidnap dahil dapat dinala nga sa husgadong Pilipino. Naku talaga naman. Kaya
nung tinatanong namin sino nag-utos, dahil sinasabi ni General Torre, ang nag-utos sa kanya, si General Marbil, yung Chief PNP. Nung tinatanong namin si Chief PNP, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Tapos biglang si Secretary Boying, sabi niya, sige, ako na lang nagsabi. Bigyan ko yung kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Naguguluhan kami, pinipilit namin, sabi executive privilege, ay hindi namin maintindihan. Nagtitinginan kami, pinagbigyan na namin, ayoko nang maging makulit, dinidiin, sasabihin pang binubuli siya, nakakatawa naman. So, Senator Amy, ito nga, no, you had Associate Justice Adolfo Ascuna there in the panel yesterday, but also I heard Secretary Boying Remulla saying na nasa Supreme Court na, hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with that? Walang paikot-ikot lang tayo dito. Hayaan na natin ang Korte Suprema na magdesisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po, maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon? Well, nakita natin, pinag-aralan natin maigi yung 4 na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema at iniiwasan kong maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakop ng Korte Suprema, hindi sakop ng 4 na kaso. Yung tungkol sa pag-aresto kay E.S. Mejaldea, halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delga, wala naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Kaya nagtataka ako bakit ayaw nilang sagutin ng maayos at wala naman doon yung tungkol sa ICC. Hindi rin sakop ng habeas corpus itong tungkol sa eroplano. Kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan. Wala naman doon, hindi naman linoloob ng iba't ibang mga kaso. Kaya sa bandang huli, hindi na pinag-usapan yung sub judice, yung nasa korte, kundi yung pinag-usapan yung executive privilege. At sa bandang huli, pinagbigyan ko na kasi sabi naman ni Secretary Boying, inutusan na lang daw niya yung kapatid niya. O di sige, kayong dalawa. At lampas nun, hindi na pwedeng magtanong dahil executive privilege na raw. Kahit pinagpipilitan ko, tapos na to. Hindi na executive privilege, wala na siyang relevance dahil natapos na talagang tinangay na si Presidente Duterte sa Hague. Yun. Inaalam ko kasi nga, ito ay may relevance pa sa ating mga batas na kinakailangan paltan kung dapat amyendahan at may kinalaman rin to sa mga susunod na warrant. Hindi ito ang kahuli-hulihang warrant galing sa ICC. Yung pong panawagan kasi, maigting na mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil nga kung illegal siyang dinala doon, ay pauwiin dito also because of his age already. Pero binanggit din ni former Associate Justice Ascuna yung prinsipyo nga ng male captus bene detentus. Ibig sabihin kahit illegal yung pagkakaaresto, maaring legal pa rin yung detention doon sa ICC. Hindi otomatiko na illegal yung pagkakaaresto at kailangan pakawalan yung akusado. Dahil daw yung danyos na nilikha ng international justice, sa international justice, nang hindi po nahuhuli yung mga akusado ay malalang paglabag sa international humanitarian law na talagang mas mataas daw yung injury na yon kesa dun sa nalabag yung soberanya ng isang estado by a limited intrusion in its territory. Ano po ang masasabi niyo dun sa prinsipyo na yon? In application to our instant case. At natutuwa ako na both si Justice Ascuna, siya rin ang aking testigo doon sa pagpapalit ng konstitusyon sa People's Initiative. Nung unang hearing, ayaw niya pumunta, pero pagkatapos nun, di rin natiis, talagang pumunta. Tuwan-tuwa ako dahil nandyan siya. Subalit ang maliwanag para sa akin, kung legal sa ICC, papayag ba tayo? Kasi siya mismo nagsabi na extraordinary rendition o di kaya kidnap ang ginawa. In other words, kahit legal sa ICC, illegal dito sa Pilipinas. Ang akin, sino ba dapat ang maghari? Ang dayuhan o ang Pilipino? Pilipino ang pinag-uusapan, Pilipino ang natangay at nakidnap. Hindi ba dapat
hindi ba dapat ang mauna yung ating saligang batas, ang ating Bill of Rights, ang karapatan ng akusado. Dapat ang batas ng Pilipinas ang mauna. Bakit tayo sumasa ilalim sa iba't ibang batas katulad ng ICC samantalang labag sa ating konstitusyon? Huwag naman tayo colonial mentality ng labis-labis. Pati yung batas natin ganyan. May nag-text nga sa akin, nakakatuwa. Ma'am, imported na ang bigas. Imported pa rin ang hustisya. Ano ba naman ito? So, Senator, Andito sa ating batas, ang klaro, sabi ni Justice Ascuna, labag yan, extraordinary rendition o di kaya kidnap. Ganun pala bakit yung ICC ang susundan natin kahit labag na sa konstitusyon? So Senator Amy, bilang huling katanungan ko po, meron ho pa bang fourth hearing or you're satisfied already with the outcome of yesterday, and will you be able already to draft yung in aid of legislation based on the past 3 hearings? Well, si Senator Bato, si Senator Cayetano, si Senator Robin, gusto pa mag-hearing kasi nga wala ngang nagsalita at lahat walang alam tungkol sa ICC personnel na nagsidati nga nung nakaraang taon, ang tagal-tagal pa rito, nasa lahat ng luxury hotels, nagka-problema pa sa Forbes Park dahil nagkakalat sila doon. Pero walang nagsasabi. Sa bilyon-bilyon ginagasto sa Intel, wala raw sila naramdaman, wala raw sila nakita. In the meantime, nakakuha na yung ICC ng mga confidential documents galing sa East Avenue, Quezon City, nakakuha ng bank records, nakakuha ng police blotter, pampira talaga. Ang problema ko, testigo. Kasi wala nga magsalita sa ICC, wala rin testigo na sumusulpot tungkol sa eroplano. So, paano ako magpo-fourth hearing kung ganyan? Tapos, ang Senate President pa natin, nako, talaga naman, inaakusahan ako ng kung ano-ano, nakakatuwa. O yan, Idol. Napanood mo yung mga sinabi ni Senator Amy. Ano masasabi mo dun? O yung iba, duda pa kay Senator Amy, ha? Yes. Ang masasabi ko doon, Idol, support na lang, Idol, sabi palagi ni Secretary Buhin, I invoke the executive privilege. Pati police may executive privilege, no? Oo nga Idol, kahit hindi ka abogado siguro, if you are law student, Idol, na like me, sub judice doesn't apply, Idol. Kasi you're not talking with the merits of the case. Ang gusto lang malaman, katotohanan lang, hindi na mag-discuss yung merito ng kaso Saka, salaysay lang. Oo, salaysay lang. Wala namang merito na di-discuss. Sub-judice ron. Pero ako, tatawa ako nito, how powerful si Boying Remulla na I have accountable. Sige na, ako na nagutos. Ganon siya kalakas. Kaya hindi natin alam. Baka siya na ang presidente. Baka yung ambasador, sige, ambasador Lacanilaw. Kasi pumirma lahat, hindi ako, sorry, parang lukuhan na ito sa naglulukuhan tayo. Pero ba magising yan ba sa bayan ng Pilipino? Kakasawa yung lukuhan sa Senado, invoke na executive privilege, sub-judice rule, ano ba? Ito na nga. Pinikutan nila ang batas. Pinapaikot nila yung batas. Diba? Correct. Ako naman, ito kasi ang punto ko dyan, Idol, no? Yung mga nagsasabing waste of time yung kay Senator Amy na hearing, hindi po waste of time yun. Itong issue ni Pangulong Duterte, hindi ho ito issue lang na para lang sa mga Duterte. This is a national issue. Kasi, konstitusyon na natin ang pinag-uusapan dito. At saka yung local laws natin. How it is aligning with the international laws. Ngayon, international treaties. Yung mga pinapasok ba nating treaties ay alinsunod sa mga isinasaad ng ating saligang batas at ng ating lokal na batas. Kasi according nga dun sa pinag-usapan, no, kahit pa anong treaty yung pinasok natin with the international community, mas matimbang pa rin yung ating saligang batas at yung ating lokal na batas. So yun yung saligang batas pa rin natin ang pagbabatayan. So ngayon, yun yung isa sa mga problema. Kasi sabi nila legal daw, legal.
Pero, kung titignan mo yung konteksto ng ating may conflict sa ating saligang batas kasi meron kayong hindi sinunod na proseso. Mali. Di ba? Malinaw. Meron kayong... Malinaw yan. Ngayon, bilang mga... Ito, bilang senador, no? Bilang mambabatas, itong mga nasa Senado, no? Sabi nga nila, baka in aid of election lang. Hindi natin masabi. Pero, ang maganda ho rito, makikita ho, mapapanood ho yan ng iba pang mga kandidato, yung mga papasok na senador at saka yung mga naiiwan na 12 pa, naiiwan na 12. So pagpasok na susunod na Senado, pwede silang maghain ngayon ng batas na maggagamot sa kung ano man yung conflicting doon sa mga batas na yon, di ba? Katulad yung sa international humanitarian law, yung RA 9851 natin, 'di ba? Ano ba yung saan ba talaga papasok 'yan, 'di ba? Kasi kung ako tatanungin, parang hindi applicable yung 9851 eh. Ikaw palagay mo, applicable ba? Kasi hindi naman siya political conflict. Hindi naman siya Correct. this is a law enforcement program. Ano lang siya, tinag lang siya as war on drugs. Hindi naman sinabing war on drug addicts eh. Correct. 'Di ba? War on Correct. drugs, ibig sabihin, yung illegal act ang gusto mong matigil. 'Di ba? At saka ang napansin ko lang doon sa hearing, pagdating na doon sa pagtatanong kung sino yung nag-utos, hindi na sila makasagot. Sino ba talaga nag-utos? Saka na-obserbahan mo doon na every time na mag-quoted yung mga resource speakers doon sa question kung sino nag-utos sa mga localities, Boeing will come in, parang mag-blanket authorities yung Boeing para bago malagay sa alanganin you have to answer. Ikaw ang sumagot. Kahit police matters. Nagbabat-in nga siya kahit hindi pa siya kinokall nung chairman eh. Parang hindi naging... Ay nako, parang iwan ko ba kay Boeing? Saka idol, balik natin sa sinasabi mo. Tama ka naman idol eh. The supreme law of the land is the constitution basic yun. Ngayon, pababain natin sa local idol. Kunwari yan, certain person, merong warrant. Yung panang reklamo korte ng Pilipinas. Pero dahil hindi siya uma-attend, dahil hindi siya ma-force, meron sinasabi ito yung bench warrant eh. Ipatawag mo na siya ng korte para may under jurisdiction ng korte sa kanya. Hindi. Pinagkaitan yung isang Pilipino na according to them na nagkasala sa batas ng Pilipinas ng tamang procedural requirements. Shortcut lahat eh. Alam natin maling-maling yun. Pag-iurak nyo sa katotohanan as a procedural due process on the law of arrest. Pero itong mga nakaupo na to, pinipinito-pinito always circumvent the law. Pero the bottom line, Constitution is still the supreme law of the land. Dapat yun pa rin ang sundin. Because House declared in Article 3, Bill of Rights, no person shall be deprived of life and liberty and abode. Malinaw yun eh. Kung hindi natin kaya sundin na idol, kumitin na natin yung konstitusyon, mag-armas na lang tayo. Luma ang mensahe ng gobyerno. Tama. Diba? Alam mo, itong nangyayari na ito. Kaya makikita mo, biglang lahat ng akala siguro nila makakatulong sa pag-boost ng administration candidates yung ginawa nila. Kaya siguro, ayan yung nakikita ko dyan eh. Kasi nagka-catch up na kasi yung PDP laban nung mga panahon na ng mga kampanya na kasama nila si Tatay Diggs. So, ang tingin ko dyan, pinlano talaga nila yan and nakita nila, akala nila malulusutan nila yung legal kasi akala nila hindi natin masyadong papansinin yung mga provisions ng batas. 'Di ba? Kaya lang ang daming mga sumilip, ang daming mga nagsalita na mayroon talagang hindi nasunod. Simple lang naman eh. Bakit mo hindi hinintay? Bakit hindi mo dinala sa korte at hinintay mo muna sa local court yung warrant na i-issue naman ng local court? Kasi ganun daw yun eh. Miriam Defensor Santiago, former ICC judge,
already told us na yun ang proseso. 'Di ba? Mag-issue ng warrant si International Criminal Court, pupunta sa local court yan para yan ay ma-issuehan ng warrant. Kasi titignan muna ng local court kung ito nga ba ay may legal basis doon naman sa kanilang batas sa bansa nila. Kasi katulad nga ng sinabi natin, mas magre-reign supreme yung batas nung sovereign nation kaysa sa dun sa international treaty. So ngayon, walang magagawa si ICC. Kaya nga ang ibang bansa, ang tingin dyan, kangaroo court. Oo, Diba? malinaw yun. Kangaroo court. Ito namang ginawa na. Ito namang ginawa ng ating idol blunder on their part. Political persecution sa mga kalaban. Hindi nila alam na yung gagawin nila, maraming naging dalabahasa close and Roger galing sa legal proceedings of the arrest of the person. Pangalawa, nakalimutan nila na maraming magagaling na abogado. Pangalawa, idol, mas lalo nakalimutan nila na mga mayang Pilipino, mahilig sa telenovela, mahilig sa mga inaapi. Yes. So, kaya aanihin nila yun, idol. Aanihin nila yan. Meron pa silang isa nakalimutan. Oh, sige. Sabi mo muna yung sa'yo. Nakalimutan nila na... Sige, sabi mo muna yung sa'yo. Yung pyesa mo. Sa tingin ko, yun nga, ang kwan ko, dalawang bagay na kalimutan nila na maraming magagaling na abogado. Pangalawa, ang Pilipino mahilig sa telenovela, mahilig kumampi sa mga api. So what will be the result? Kaya nangingin nilang resulta sa eleksyon. Subukan nilang mabuhay ng resulta ng eleksyon. Malalaman natin yan kung ano magiging resulta. Oo. Sa OFW, naglukuhan na sila eh. Nakita ko lately, kahapon na iba yung PDM kasi bago na nakamping na sila idol eh. Automatic, makita mo na sa monitor yung binoto mo. Pero ngayon, na lumabas sa camping machine, ibang pangalan. Yung mga binoto doon ng isang OFW, karamihan PDP Senatorial Bonus. Ang lumabas, tingnan mo, Polo Alyansa. Yan nga yung sinasabi nung yung meron kasi 'di ba yung online voting na yung via internet. Yan yung tinututulan ngayon ng marami. Pinapapigil nga, may petition nga yan sa Supreme Court. Ito pa yung sinasabi kong isa sa nakalimutan nila. Ang Supreme Court natin, syempre, yan mga hurado yan. Yung mga hurado natin, yung ating mga Supreme Court justices, binaypass nila. So, 'di ba? Binaypass mo yung kapangyarihan ng ating Korte Suprema doon sa pag-aresto mo kay PRRD. 'Di ba? So anong mararamdaman ng ating mga huwes niyan, yung ating mga justices, 'di ba? Hindi mo na nirespeto yung ating mga justices. Naalala mo yung sa first hearing, idol? Sinabi naman ni Boying Oo. Naalala mo yung first hearing, parang may nakot sa Secretary Boying na dysfunctional daw ang justice system ng Pilipinas. Kaya pinapunta na lang nila sa ICC. DOJ Secretary. From a DOJ Secretary. And at the same time, pinagmamalaki nila na yung mga dilawan, pinagmamalaki nila justice was served to De Lima nung na-dismiss yung kaso. So, ibig sabihin nun, inareglo din yung kaso na yun. Balay ko. Para sa mga dilawan kasi, idol, parang human rights is selective. Ang human rights para lang kay De Lima, kay PRD, walang human rights. Including the human rights advocate, human rights is selective. Pero kay PRD, walang human rights. Ganun kayo human rights? Selective na ba ngayon ang pananaw sa mga human rights advocate? Pag sa PRD, walang human rights. Pero yung si De Lima and the rest, mayroong human rights. Mayroong human rights. Di ba? Pero yun nga, katulad nga yung sinasabi ko, di parang sinabi na rin nila na hindi tama yung ginawang pagpapawalang sala o pagbasura sa kaso ni De Lima. Kasi, hindi naman umiiral ng maayos yung justice system natin. Di ba? Yung pagka-convict ng mga pulis na nakapatay doon kay Kian, yung collateral damage doon sa isang police operation ng Baybas, anti-drugs, sa Caloocan. Di ba convicted na yung mga yon? Pero, convicted yung police na yun, di ba? Yes. Walang tayong debate doon. Nakakatawa at nakakawa itong administration. And ito pa, idol, Lodi.
3,000 ang pulis na may kaso dahil sa war on drugs. So, yung iba dyan sa kaso na yan ay PNP mismo. Pamunuan ng PNP mismo ang nagkaso. Kumbaga, may mga nilabag siguro sa rules of engagement or mga ganun. So, yun nga yung sinasabi natin na walang inutos si PRRD na pumatay. Ang inuutos lang niya, pag nanlaban, depensahan mo sarili mo. Di ba? Correct. Malinaw naman yun na idol na pag manlaban, depensahan ng police o ng law enforcement, patayin mo na rin. Pero ano sinabing patayin, di ba? Pag manlaban. Pero dito yung idol, yung lacking stock, dito yung 3 PPRD, namin niya na inutusan niya mga pulis na pag manlaban yung mga drug addicts, barilin na rin to defend yourself. Inamin niya yung pag-utos. Ang pagpabgay kay PRD, walang nakakalam kung sino nag-utos. Walang umamin kung sino nag-utos, di ba? Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit, bro? Because ang nilabag kasi dyan is the Constitution itself. So, yes. Whoever, kung yung nag-utos man sa kanila ay yung pinakamataas nila, grounds for impeachment yun. Correct. So, kaya hindi nila masagot-sagot kasi pag sinabi nila na yun ang nag-utos, pwedeng ma-impeach dahil binayolate mo yung Constitution. Correct. Di ba? Kaya doon mo makita what kind of leadership eh. Si PRD openly in-admit yan na inutosan ko mga polis o banlaban. Itong isa, walang nakakalam kung sino nag-utos, walang umamin. Very weak leadership naman. God Kasi save the Philippines. God save the Philippines na rin. Ayun, so meron na lang tayong 4 minutes, bro. Baka meron kang last message and magpapaalam na tayo sa ating mga kasama. Tapos kuminsay, idol, salamat siguro sa pag-invite na pabigyan ng pagkakataon na mapasama sa programa mo. Pangalawa, dapat siguro sa eleksyon na to, ipakita natin yung pagkadismaya. Pagkadismaya na replika natin sa boto na hindi na tama ang ginagawa. Ang mabastos sa saligang batas. Forget it, anti o pro Duterte ka, dapat nakatotok tayo sa protection ng saligang batas. Kung kayang gawin nila sa dating Pangulo, walang rason na kayang gawin nila sa ordinaryong mamayan yung pagbaboy at paghirak sa proseso ng batas natin sa Pilipinas. Salamat, idol. Okay, sige. Sa mga susunod ulit, tol, pag libre ka, message tayo. Yun nga po, no, yung ating serbisyong may dignidad movement, ito po ay hindi po ito para lang sa mga DDS. No? Ito po ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino na sukang-suka na sa tradisyonal na politika at gusto na nila ng serbisyong binibigyan sila ng dangal. Diba? Ngayon, ito pong ating commentaries ay pag-educate lang po sa inyo, pagbibigay ng opinion namin. Mga opinion po to base sa mga nangyayari. Nang sa ganun, kayo mismo, mga kababayan natin, ay makita ninyo yung totoong picture. No? Yung totoong picture ng mga nangyayari. Hindi yung propaganda, hindi yung ginawa ng mga... Kasi ngayon, sa totoo lang, kahit galing ako sa media, medyo diskumpiyado na ako sa nilalabas ng mainstream media. Di ba? So, medyo na ako sa mga nilalabas silang balita. Pero, doon pa rin tayo kumukuha ng ating mga impormasyon. And, tinitignan natin yung both sides. Alam mo, ang style natin ngayon nga is... dapat payo ko nga sa mga kasama natin, huwag ka mag-stick sa isang channel nung pinapanooran mo ng balita. Lahat ng channel hanggat maaari para maging well-informed ka at mas magkaroon ka ng judgment na mas maganda. Hindi yung kung ano lang yung nakikita, yung gusto nilang paniwalaan mo. Diba? Yun. Dito tayo sa serbisyo may dignidad movement. Yun ang ating gustong mangyari. No? Ayaw natin sa political bullies, ayaw natin sa traditional politicians na ang tingin sa tao ay parang mga dagalang, di ba? So yun, no? Mga kababayan, sa susunod na eleksyon, itong Mayo 12, bumoto po tayo ng tama.
Bumoto tayo ng taong hindi lang dahil sa binigyan tayo ng ayuda, kundi yung totoong magsisilbi sa atin at ipatutupad talaga yung batas. Kung ano yung nakasaad sa batas. Diba? Okay, so maraming salamat po at sa mga susunod ulit na ating mga talakayan dito sa SDM Commentaries 2.0. Ako po si RJ Laurea, also known as DJ RJ Guapito. Kasama po si June Braga, no? Isa sa mga kilalang CSO leaders, no? Diyan sa kung saang probinsya man 'yan. Hindi ko nababanggitin. At baka hindi mo gustong ipabanggit eh. Anyway, okay, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.